po ang COMELEC sa desisyon nitong iklian ang pagbibigay ng oras para sa political advertisements sa mga tatakbo sa eleksyon 2013. Pati po yung guest ng mga kandidato sa programa, maparadyo man o telebisyon, balak din nilang bantayan. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Desidido raw ang COMELEC na mahigpit na ipatupad ang itinakda nilang mga alituntunin para sa pangangampanya ng mga kandidato. Kabilang na ang airtime limit para sa political ads na mas pinaikli kumpara noong nakaraang eleksyon. Sumulat na ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas sa COMELEC para iapela ang patakarang ito. Pero payo ni Brillantes sa mga tutol, sa Korte Suprema na lang umapela. Consensus namin, hindi na kami magbabago doon. Unless the Supreme Court tells us otherwise. Nilimitahan na ng COMELEC ang campaign ads ng senatorial candidates at party list. 120 minutes lang sa TV at 180 minutes sa radyo. At ito ay ang total na para sa lahat ng TV at radio station, di tulad ng dati na ang bilang ay kada istasyon. Ang local candidates naman, 60 minutes sa TV at 90 minutes sa radyo. Sabi ng COMELEC, konektado raw kasi ang airtime limit sa limit naman ang pwedeng gastusin ng mga kandidato sa kampanya. You still have 180 sa radio, 120 sa TV. Pag inubos mo lahat yun, lampas ka na. Malamang makulong ka na rin, di ba? Sir, bakit nyo naisipang i-review yung ganitong interpretation ng previous COMELEC? Kasi ang tingin namin masyadong saturated na yung propaganda during the 2010 and even previous elections. Maglalabas din ang COMELEC ng resolusyon para linawin ang patakaran sa guesting ng mga kandidato sa mga programa sa radyo at telebisyon. Di raw nangangahulugang dapat hingin muna ang permiso ng komisyon. Kailangan lang daw malaman ng COMELEC kung kailan ang guesting ng kandidato para ma-monitor ang interview at malaman kung ito ay para sa lehitimong balita o para sa propaganda. It is just parang prior notice lang that they're going to interview all of this and we cannot regulate the interview. Tina Panganiban Perez, GMA News.